Nagsimula na ang pamamahagi ng 10,000 pisang cash gift sa mga senior citizen. Sa isang seremonya sa Malacanang, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamahagi ng cash gift sa mga centenarian. Miss Aurora E. Dominguez. Si Lola Hiwaga Dominguez, 101 taong gulang, kabilang sa mga binigyan ng 100,000 pesos. It's the first time. So I really appreciate it very much. Naku, maraming paggagamitan niya. sa billion ngayon, napakarami. Oh. Pero maybe I will save it for the future. Nakatanggap naman ng tig 10,000 pesos sa mga edad 80, 85, 70 at 75. Alinsunod sa Expanded Centenarians Act of 2024 na nilagdaan ng Pangulo noong nakaraang taon. Huwag po natin makakalimutan ang ating mga nakatatanda. Ipadama natin ang ating pagmamahal at ipakita na ipinagmamalaki natin sila dahil sa kanilang mga naibahagi sa ating lipunan. Nagsimula na rin ang payout sa ibang bahagi ng bansa para sa mga kwalipikadong senior citizen. Ayon sa National Commission of Senior Citizens, maaari i-download ang application form sa website ng NCSC o makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs o local social welfare and development offices sa inyong lugar. Maaari isumite ang application form at ang iba pang mga dokumento sa opisina ng OSCA o LSWDO 4 hanggang 6 na buwan bago ang kaarawan ng benepisyaryo. Dagdag pa ng NCSC, ang pagkuha ng benepisyo ay dapat gawin sa loob ng 1 taon matapos maabot ang milestone age o edad 80, 85, 90 at 95. March 17, 2024, naging epektibong batas kaya ang mga nag-milestone age mula ng araw na yun lamang ang pasok sa maaaring mag-apply sa cash benefit. Pwede silang magbigay ng kanilang application at saka pwede nang i-process yan kung completed ang kanilang documents. Maghihintay tayo na mag-release ang DBM ng kaukulang budget, and then we will inform you the moment the budget is already ay i-release na. So I do not have an answer kung kailan yan. Ang aking assurance ay nilalakad natin. Sa ilalim ng batas, kasama sa benepisyo ng mga senior, ang 5 to 20% discount sa iba't ibang mga produkto at serbisyo at 5% discount sa tubig at kuryente kung hindi higit sa 30 cubic meters sa konsumo sa tubig at 100 kilowatt hours naman ang sa kuryente. At 800 na ang sugar ko. Ako si Jack Salazar, 68 years old, naninirahan sa Silang, Cavite. Dumating ang puntong hindi ko namamalayan na tumataas na pala ang sugar ko at yun ang muntik ng maging dahilanan para bawian ako ng buhay. Hindi ko maalisan ng trangkaso at nagwiwigil ang mga paa ko pag tumatayo ako, nanlalabo ang paningin ko at pakiramdam ko sa batok ko ay may parang pumapana. Tinakbo ko sa ospital at doon na nga nalaman na apektado na ako ng diabetic na nag-800 na ang sugar ko. Halos na akong nakakalakad dahil tumaas ang uric ko, mataas ang cholesterol ko. Hanggang sa dumating sa buhay ko si glucostrol na aibsan lahat ng mga dinaramdam ko. Dati, pagka konting lakad ko lang, nanghahapo ako, nahihingal ako, nahirapan ako huminga. Kailangan ko pa mag-workout. Ngayon, hindi na ako hinihingal. Masarap na ako matulog. Bumalik na nga sa normal ang katawan ko eh. Malakas na ang katawan ko, wala nang pananakit ng paa ko, magana ako, hindi na ako palaihi, masarap ang tulog ko. Bumaba na rin ang dugo ko, naging normal na. Hindi naman ako natatakot, meron na akong glucostrol. At sa tiwari ko, lagi ako may pera kasi tuloy ang hanap buhay ko dahil sa kanya. Magmula po nang dumating sa buhay ko itong si glucostrol, malaking pagbabago. Kaya kung ako sa inyo, ang magiging payo ko, subukan nyo. Wala namang mawawala sa inyo kung susubukan nyo. Ngayon, kayang-kaya ko nang libutin itong buong farm.